hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na... Alam mo kung bakit? Ha? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo, pati yung magnanakaw, di umano. Walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Eh bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tambi na kinukonsider siya maging state witness. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan ko, sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Tapos ito ang statement ni Bongbong Marcos. Tingnan nyong mabuti. Sabi niya, the opposition would love to bring me into this. Saan? Ha? Gusto ng opposition dalhin ako dito. Saan? Isali siya dito sa problema ng nakawan, dito sa ghost projects, dito sa mga flood control projects na wala naman multo. To include me in all of this. Itong this, yung ghost projects. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. See? Alam nyo kung anong gusto niya, ano? Ha? Narrative na nila yan. Dilaw. Yan ang naratibo ng dilaw. Ayaw namin sa mga magnanakaw. Ihinto ang korupsyon. Hindi kami pumirma sa budget. Sa BICAM, hindi kami pumirma. Pero hindi namin sasabihin, Marcos, resign. Dahil uupo si Sara. Di ba? Nabulungan to ng damonyo. Ha? Nabulungan to. Yan na yun eh. So okay lang, kainin nila yung tae ni Marcos na dating isinuka na nila, na dating sinasabi nilang diktador, magnanakaw. Kainin na lang nila ngayon. Di baling nang magnakaw kayo, kaliwat kanan. Basta wag kang aalis kasi makakaupo si Sara. Ganyan ang naratibo nila. Marcos, hindi ka dinadala doon sa sitwasyon ng ghost projects. Ikaw ang nagdala doon sa sarili mo dyan sa ghost projects. Kayo ang kumita dyan, hindi naman kami. Sino bang pumirma niyan? Sino bang pumirma ng budget? Sino bang pumirma ng insertions? Ay, hindi nga pala insertions. Pag majority, pag si Risa, pag Dilawan, amendments. Hindi pala in-insert ni Risa. Hindi niya nilamas-lamas at in-insert. In-amend ni Risa. Ikaw pumirma nun. Ikaw ang naglagay mo sa sitwasyon, sa sarili mo, sa alanganin. Di ba? Ikaw ang dinadala sa investigasyon, sa ebidensyang naglalabasan. Sa katunayan, kung pinatuloy mo si Chis Escudero as Senate President at si Marcoleta as Blue Ribbon Committee, yung ebidensya will bring it to you. Doon na patungo ebidensya sa iyo eh. Kaya hinijack nyo yung Senate. Ipinalit mo yung Itbulaga. Ipinalit mo yung clown. O, dinahinto. O. Kasalanan pa ng taong bayan. Kasalanan pa ng oposisyon, dinala ka dyan. Alam mo, Bongbong Marcos, kung malinis kang talaga, kung wala kang ninakaw, pwede mong i-open, all open yan. Tingnan mo kung bakit matapang si Marcoleta. Bakit matapang si Kiko Barsaga. Maybe they are not perfect. Pero pagdating sa nakawan, malinis eh. Parang sarap maging politiko. Ngayon, di baling hindi ka perfecto, basta hindi ka lang magnanakaw. Bakit? Hindi ka matatakot eh. Hindi ka kayang takutin. Malinis ka eh. Madumi ka man, hindi ka naman magnanakaw. Hindi ka nila pwedeng i-blackmail kasi wala kang nakaw. Wala kang kriminal na ginawa. Diba? Tapang mo ngayon. And you will really shine. Kasi tinan nyo, ang daming congressman duwag. Hawak sa liig, tuta. Bakit? Nakinabang din sa nakaw eh. Kaya tahimik eh. Look at them. Look at the difference
of both of the congressman compared to Tiangco. Ang layo, di ba? Bakit? May pakinabang. Nagnakaw din. Hindi lang kasing laki nung kay Saldico. O kay Tambi. Pero may nakinabang. Nagnakaw din. Ito next, tingnan po natin. Ito tingnan po natin. Pati magnanakaw, walang tiwala sa iyo, Bongbong Marcos, dyan sa administrasyon mo. Oh. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Open lang po ma'am, napikirasuhan po ako ng 7.1 billion. No ma'am, open lang po. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Alam mo kung bakit? Kayo, na mga tuta ni Bongbong Marcos, ayaw niyong buksan sa publiko. Isipin ninyo, pati yung magnanakaw, di umano. Yung mga pipitsugin, hindi mayayaman yan, pero compared to Tambi, pipitsugin yan. Ano yan? Dilis yan. Oo, si Pating, si Tambi. No, hindi ko sinasabing na kaya pipitsugin, mahirap, hindi po. Pero pati yung mga maliliit na magnanakaw compared kay Tambi, walang tiwala sa inyo, di umano. Di ba? Ayaw na mag-submit sa ICI. Bakit? Una, humihingi sila na maging state witness. Ang dami niyong hinihingi sa Diskaya. Kailangan ibalik pa. Tapos biglang magsasalita si Tambi na kinukonsider siya maging state witness. Di umano? Wow! Kaya to, mga kababayan ko, sa mga banateros dyan, huwag po tayong matakot. Isigaw natin, huwag tayong papayag na ang mastermind, siya pa ang magiging state witness. Ituloy-tuloy nating sabihin yan sa ating social media. Tingnan mo itong mga ito, sarswela ang ginagawa ninyo. Isama nyo dyan si Tito Soto, Itbulaga na yan. Oo, noon time show yung ginagawa ninyo. Tapos pasikretong investigasyon. Kahit ako si Diskaya, hindi ako magtitiwala. Dahil alam ko, hindi kayo independent. Hindi kayo nakagitna. Nakapanig kayo kay Tambi. Nakapanig kayo kay Bongbong Marcos. Halatang halata normal, delikado si Diskaya. Di ba? Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Mahirap kayo. Mas maraming pera si Tambi sa inyo. Ikaw, payong lang ang nabili mo na may kotse. Siya, payong. Na may bahay sa Forbes. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture. Yan na naman yan It's early to tell. Wala pa kaming napipili na sino magiging state witness, etc. etc. Pero sa dulo, si Tambi rin yan. Kunwari lang, dumaan sa due process, inimbestigahan, at napatunayan na hindi the most guilty si Tambi, kaya pwede na nating siyang proteksyonan sa batas natin. Laya si Tambi, hero pa ang animal. Isipin mo yung pinakamalaking ninakaw at nakinabang di umano, siya pa ang hero, pambihira. Ganyan-ganyan ginawa nyo kay Boying. Dito hindi. Yung executive department, kunwari dadaan pa sa JBC, kunwari may due process, kunwari ganito, pinag-uusapan pa. Ganun din. Napanood na namin yan. Naku. Ako, wag natin lokohin ng taong bayan. Di ba? Ang sakit na nga na ninanakawan nyo sila, parang minamaliit nyo pa na hindi nila kayang maisip itong panggagago nyo sa kanila. Pambira naman kayo. Bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto. September 19, ano ng petsa na ngayon? Pambira kayo. Yung tagal-tagal na sinabi ni Bongbong Marcos, ni wala nga kayo makakasuhan, ni hindi nyo nga mapauwi si ni hindi nyo makansela yung mapakansela yung passport ni Saldico. Sa investigasyon na kanilang ginagawa, ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya, nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Simple lang Ano ang sinasabi ng ebidensya? Bulacan, pangatlo sa pinakamalaking proyekto na nakuha ng flood control projects nasa Ilocos Norte. Di ba? Ang dami kontrata ng Diskaya sa Ilocos Norte.
Kailangan po ba bang maging abogado? Maging matalino? Para maintindihan yon? Ang simple. Yung ebidensya, it's leading there. Bulacan, Ilocos Norte, unahin yung imbestigahan. Sigurado ko, matutumbok nyo na mas mabilis. Unless, hindi nyo talaga iimbestigahan ang Ilocos Norte. Kaya sir, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mo lang manindigan at maging matapang. Kailangan mo lang maging independent gaya ng sinasabi ninyo na ang ICI is independent of the executive powers of the President. Tanong, kaya mong imbestigahan ng Ilocos Norte sa lalong madaling panahon? Hindi eh. Kaya buwagin nyo na yung ICI. Yan ang sinasabi ni Guanzon, alisin nyo na yan. Panggulo lang kayo. Don't need them anymore. Right now, I think we have Hindi ko titigilan ito mga to hanggat hindi nila tinitelevise to eh. Huwag natin itigilan to. Moro-moro gagawin na ito mga to. as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Sabi ng opisina ng ombudsman na nag-iimbestiga rin at Isa ka pa, wala kang alam. nagre-rekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga diskaya. Pakipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Kung ako si Diskaya, makikipagtulungan ako sa gobyerno? Sinong hahawak ng kaso ko? ICI tsaka si Boying? Are you out of your mind? Hindi ka pa nagsisimula, guilty ka na eh. Di ba? Lalo na kung ituturo mo si Tambi. At saka si Bongbong. Ano tayo Ikaw naman, para kang bata ng, baguhan ka eh. Dahil naman sa sakit kung hindi nakaharap sa ICI, kahit nakaschedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, siyang umano'y naglagay ng mga pondo para sa mga manumalyang flood control project. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ay, magpapayat ka. Si Tambi nangangayayat na. Ikaw kahit nai-stress, hindi ka nangangayayat. Matibay yung pangangatawan mo, Brad. Pinasuri siya dahil sa nireklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. 16 na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag-a-abroad. Kabilang sa kanila sina dating Congresswoman Isama mo dyan si Bongbong Marcos. Mary Mitzi Cahayon Uy, ang ama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na ayon sa mga diskaya ay personal nilang inabutan ng komisyon. At si Romeo Bogs Magalong na umunoy tauhan ni Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag. Pag-usapan muna natin itong sinabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo. Sabihin ninyo sa amin, if it's something that we have to attend to, we will. Because we try to listen to everyone. Plastic animal ka, Bongbong Marcos ka. Willing na daw siyang makinig. Oo, bukas naman daw siya sa ibang... Alam mo, Marcos, itong Pilipinas ay hindi sana nagkaloko-loko kung talagang binukas mo lang yung tenga mo eh. Nakinig ka dyan sa mga sekretary mong binulong-bulungan ka niyan. Baka may babaeng bumubulong sa likod mo. Kaya nagkaloko-loko. Syempre may kanya-kanyang agenda yan. Baka yung sekretary mo gusto rin kumita. Baka yung kaya sabi ko sa iyo, dapat kung nakinig ka, maayos sana. Maayos yung napatakbo ang Pilipinas. Inutukan ng dilaw. Ang dilaw may agenda. 'Di ba? Inutukan ng dilaw sa bagay. Yung asawa mo dilaw yan eh. Inutukan ng inito. Nakinig ka sa kanila. Tapos pustahan tayo. Yaang komunista na bumubulong-bulong sa iyo. Yaang mga dilawang bumubulong-bulong sa iyo. Sa dulo kakanain ka rin yan. Nagpauto ka eh. Kasi may agenda sila labang kay Sara. Hindi na makakapasok yung dilaw na yan, tain na yung mga yan. Yung mga komunista, wala na rin yan. Ang problema, tanga ka rin eh. Nagpauto ka eh. Pero ito, maganda sa sinabi niya willing silang makinig. Sabihin lang. Yun ang gusto ko. So, bahain natin. Ang kanyang page. Bahain natin. Ang PTV4. Bahain natin. Ng komentaryo. Ito si Bongbong Marcos. Lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin nyo na. Galing sa kanya yan eh. Lahat ng reklamo nyo, sabihin nyo na. Ito ang pagkakataon natin. Sige, kayo kung ano reklamo nyo kay Bongbong Marcos, ilagay nyo dyan sa comment section. Huwag kayong mahiya, lagay nyo dyan. Bongbong Marcos, ito mga reklamo natin. Pati sa page niya, sabihin nyo, pero dyan lagay sa comment section. Ako, eto unahin ko sa inyo kung anong pinakareklamo ko kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, magpa-drug test ka. Ang tagal na naming sinasabi sa iyo, ng taong bayan, magpa-drug test ka. Kasi hindi po pwedeng walang koneksyon
kung ikaw ay adik o hindi sa pamamalakad ng Pilipinas. Bigyan ko kayong halimbawa, pinost ko nga to sa Facebook. Ahayaan ba ninyo ang magbabantay ng anak ninyo ay adik at magnanakaw? Di ba? Solusyonan muna natin yung pagiging adik mo. Di umano. Ngayon, kung hindi totoo at ikaw ay nag-drug test, edi clear ka. Isipin mo, hindi mo nga pababantayan yung bahay mo tsaka mga anak mo sa adik Pababantayan mo pa buong Pilipinas? Yan ang malaking problema ng Pilipinas sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil kung ikaw ay adik, paano mo patatakbuhin ang Pilipinas ng maayos? Nakakita ka na ba ng adik na hindi magnanakaw? Sige nga. Kaya, alam mo, hindi sa pinagbibintangan ka namin. Pero, ngayong gusto mo nang makinig, yan ang unahin mo, drug test. Pangalawa, yang ICI, buwagin mo na yan. Walang maitutulong yan sa bansang Pilipinas. Ang ICI, kung hindi lang nila ite-televise, hindi lang nila bubuksan sa publiko, walang maniniwala dyan sa ICI na yan. Makinig ka sa amin, Bongbong Marcos. Walang makikinig dyan. Walang maniniwala dyan. So ang mangyayari sa inyo, gumagawa lang kayo ng drama. Ang importante, maibalik ang tiwala ng taong bayan patungkol kung ikaw ay seryosong solusyonan ang problema ng baha. Kung hindi mo ite-televise sa ICI na yan, wala ring kwenta, hindi maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Pangatlo, may kaso si Boying. Bakit siya ang pinili mo? Ombudsman. Pang-apat, pinasok ni Tory illegally ang KOJC. Walang warrant kay Pastor. Walang search warrant. Pero nag-search. Nag-stay doon ng 16 days. That is illegal. Wala kang ginawa. Ano to? Babuyan tayo ng reliyon? Di ba? Ito pa. Paimbestigahan ninyo. Yung mga congressman, paimbestigahan mo. Si Tambi, kanselahin mo ang passport ni Saldico. Kung seryoso ka, na pauwiin dito si Saldi. Be a man. Bongbong Marcos. Let your yes be yes and your no be no. Pag sinabi mong willing ka makinig, stand up to it. Stand up on it. Like your life is dependent on it. Dapat ganun. Huwag yung sasabihin mo willing ka makinig. Wala ka namang gagawin. Pustahan tayo sa dinamin ng sinabi ko, ni isa wala ka kayang gawin doon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman